ang wire o ang terminal kung saan walang nakalagay na test prod, yan po ang common terminal. Magandang araw sa ating lahat. Ito, meron tayong fan motor ng isang orbit fan. Bali yung gagawin natin ngayon, ituturo ko po sa inyo paano hanapin o paano ba natin malalaman kung asan dito sa tatlong wire na ito yung terminal na para sa common, para sa starting winding at saka para sa running winding. Gagamit tayo ng digital multimeter. I-set natin sa ohmmeter function. Ito, nakaset na po yan sa 2K. Ayan. Yung una natin na hanapin na terminal ay yung common terminal. Para mahanap natin ang common terminal, tayo po ay magsusukat ng resistance dito sa tatlong wire na ito. Halimbawa, sukatin natin ang resistance ng kulay brown at saka kulay blue, kulay brown, tapos kulay yellow, tapos sukatin din natin ang resistance ng kulay blue at saka kulay yellow. Ang hahanapin natin na resistance ay yung pinakamataas na resistance. Pag nahanap na natin ang pinakamataas na resistance, yung wire kung saan walang nakalagay na test prod, yan po yung common terminal. Simulan na natin. Ilagay natin ang isang test prod dito sa kulay brown na wire. Tapos, itong isa namang test prod ay dito sa kulay blue na wire. Ayan, meron tayong nasukat na 304 ohms. Gawin natin, ilipat natin ang black test prod dito sa kulay yellow na wire. Tatandaan po natin, ang resistance natin dito ay nasa 304 ohms. Ilipat naman natin dito sa kulay yellow na wire itong black test prod. Ayan po ay nasa 252 ohms. Ngayon, ilipat naman natin ang red test prod dito sa kulay blue na wire. Tingnan natin ang resistance. Ayan, meron tayong nasukat na 556 ohms. So, dahil ito yung pinakamataas na resistance, kumpara natin sa 304 ohms at saka 252 ohms, dito ay meron tayong nasukat na 556 ohms. So, ang wire o ang terminal kung saan walang nakalagay na test prod, yan po ang common terminal. Dahil ang kulay brown ay walang nakalagay na test prod, ibig sabihin ang kulay brown na wire, yan po ang common wire. Ito po. So, gawin natin dyan ay i-label natin ito na common. C. Ngayon, ang sunod naman natin na hanapin ay ang running winding terminal. Sa paghanap ng running winding terminal, hanapin lang natin yung pinakamababa na resistance kung susukatin natin ang resistance mula sa common. Ibig sabihin, ang isang test prod ay naka-steady sa common. Yung isa namang test prod ng digital multimeter, yan ang ilalagay dito sa kulay blue na wire, tapos ilipat natin sa kulay yellow. Kung asan yung pinakamababa na resistance, yan po ang running winding terminal. Okay? Bali ito, ilagay natin itong test prod dito sa common. Tapos ito namang isang test prod ay ilagay natin dito sa kulay blue. Ayan,
304 ohms. Ngayon, ilipat natin ang black test rod dito sa kulay yellow. Samantala, ang red test rod, steady po yan sa common. Ayan, nalipat na natin sa kulay yellow na wire ang black test rod. Meron po tayong nasukat na 252 ohms. Dahil mas mababa ang 252 ohms kaysa dito sa 304 ohms, ibig sabihin, itong wire na kung saan merong mababang resistance nung sukatin mula sa common wire, ito ang running winding terminal. So, i-label natin ito na R. Ibig sabihin, para sa running. So, automatic, kung na-identify na natin ito na common, ito ay running, automatic na ito ang starting winding terminal. At kung mapagkukumpara natin ang resistance ng starting winding at saka running winding, kung susukatin mula dito sa common terminal, yung running winding ay mas mababa ang resistance mula sa common, samantala ang starting winding ay mas mataas ang resistance mula sa common terminal. Ayan po. Ito, meron akong isi-share na illustration para hindi tayo malito. Bale, ito po yung windings ng ating fan motor. Ito ay ang pinaka-simplified na version. Ito po yun, Dito ipinakita ko na mas maliit yung windings ng running at saka mas mahaba yung windings ng starting. Yan po ay para mas maintindihan natin ang mga resistance rating. So yung una nating ginawa kanina na hinanap natin yung pinakamataas na resistance, ito po yun. Ibig sabihin, ito yung ating tester. Hanapin natin yung very high ohms. Pinakamataas na ohms. Yan pong ibig sabihin yan. Pag nahanap natin yon dito, halimbawa ito, pag nahanap natin yon, yung wire na kung saan walang nakalagay na test rod, yan yung common. Bali, ito po yon. Ngayon, kung susukatin naman natin mula sa common, yung resistance na pinakamababa, ito po yon, low resistance or low ohms. Yan po ay sa running. Tapos, kung sukatin natin yung resistance mula naman sa common, dito sa starting, yan po ay may high ohms o high resistance. Kung susukatin mula sa common, papunta dito sa isa pang terminal ng starting. So, bali, ito po yung ating magiging guide para mas madali nating maintindihan at mas madali natin mahanap asan ang terminal ng common, yung terminal ng running winding at saka terminal ng starting winding. Napakahalaga po nito, lalo na pag magwa-wiring connection na tayo ng capacitor at doon din para sa power source. So, ito po yung ating pinagbabasihan bakit natin ginawa ang actual na testing dito. Uulitin ko, para mahanap ang common terminal,
hanapin lang yung pinakamataas na resistance. Dito yung pinakamataas na resistance ay 557. So, dahil dito yung pinakamataas na resistance, yung wire kung saan walang nakakabit na test prod, siya yung common. Ito po yung common, nilabel po natin yan ng C. Ngayon, nung mahanap natin ang common, inilagay natin ang test prod dito sa common. Tapos, yung isang test prod, nilagay natin dito. Bali, yung hinanap natin ay yung running winding. Para mahanap ang running winding, magsusukat tayo ng resistance. Kung ano yung resistance na pinakamababa, yan yung running winding. So, bali, ang isang test prod, nakalagay po yan sa common. Dito, meron tayong nasukat na 304 ohms. Dito sa kulay blue na wire, inilipat ang isang test prod sa isa pang wire. At yan, meron tayong nasukat na 252. Dahil ito yung mas mababa kaysa sa 304 ohms, ibig sabihin, ito yung running. Kaya nilabel natin yan ng R. Automatic, pag na-label na natin yung common at saka R, so ito na yung ating starting. Pero para magkaroon kayo ng ideya na yung starting winding ay mas mataas yung kanyang resistance kumpara doon sa running winding. Kung susukatin mula sa common wire. Ito common to starting 304, common to running 252. So ibig sabihin mas mababa ang resistance ni running winding mula sa common, mas mataas yung resistance ni starting winding mula sa common. So, hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong video, mari po lamang ay i-like, i-share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.